Mga lugar sa Metro Manila nalubog sa baha dahil sa walang tigil na ulan. Habagat patuloy na nararamdaman. Mga residente sa 4 na barangay sa Marikina City pinalilikas na. So ngayon tuloy-tuloy pa rin yung preparations natin. Hindi naman siya naaantala. Of course, we will keep on monitoring yung developments ng ating panahon sa mga susunod na araw. Pero as of today, tuloy-tuloy at wala namang disruption sa mga preparations. Paghahanda para sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpapatuloy sa gitna ng masamang kalagayan ng panahon. Yun yung imumungkahi ko. Bakit yun ang petsang yon? Dahil kailangan bigyan ng notice yung mga partido. Hindi naman pwedeng naisipan lang ng majority ng Senado, pag open ng Senado, bukas na bukas din. Kailangan may sapat na panahon para mabigyan ng notice yung mga partido. Panukalang impeachment trial date na August 4, isa sa pinalpa ayon kay Senate President Francis Escudero. May advance command post tayo na itatayo na sa Batasan Police Station sa 25 na at ito ay magiging operation center natin sa buong aktibidad. Patuloy tayo nakipag-coordinate sa Presidential Security Command at sa Sergeant at Arms ng Kamara. Advanced deployment ng mga pulis para sa SONA uumpisahan sa July 26. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nakaranas ngayong araw ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Maynila dahil sa pagulang dulot ng habagat. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, may epekto ang kakulangan at sirang pumping stations kung bakit mabilis umangat ang level ng tubig sa lungsod. Samantala, nahirapan naman ang ilang estudyante sa Maynila na umuwi matapos ang suspensyon ng klase. Ito ang balita ni Ivan Alvarez, live. Magandang hapon, Ivan. Ano ba ang ginagawang solusyon upang mapababa o mapahupa ang baha dyan sa Maynila? Yes, June, kaninang hapon ay pinabuksan ni Manila Mayor Isko Moreno yung mga drainage dito sa Maynila. Inuna nga yung nasa may Taft Avenue upang malaman yung problema sa ilalim, upang malaman ng LGU kung ano yung mga nakabara dito sa mga pumping station na nagdudulot ng matinding pagbaha dito sa lungsod. Ngayong hapon, nag-inspeksyon ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga flood-prone areas sa lungsod. Isa na rito ang kahabaan ng United Nations at Taft Avenue hanggang Nakpil Street, kung saan tumataas hanggang tuhod ang tubig baha. Open all the manholes. I already left and right and ma-check. And kailangan i-dredge. Ayon sa alkalde, bukod sa mga bumabarang mga buhangin o basura sa mga ito, nakikita rin anyang rason ay ang mga problema sa pumping stations ng lungsod. Kulang yung pump sa Rojas Boulevard. Simula kasi yung ginawa yung pump doon, hindi kaya ng load ng tubig, nai-stuck dito. Mano pa pag nagpabaya kami. Ito mo, wala nang ulan. Dapat ito, subsided na. Hindi, ito mo. Maawa ka naman sa tumatawid eh. Samantala, nahirapan naman ang ilang estudyante umuwi kanina matapos ang suspensyon sa lahat ng antas para sa kanilang face-to-face classes. Doon po sa labas na po ng school, hindi na po kami makalabas kasi late na po yung suspension. Hanggang tuhod na po. Tapos na rin po papasok kasi sa lugar po namin, umaga pa lang po bahang-baha na po, malapit na po mismo sa pintuan namin. So papasok pa lang po, mahirap na, tapos biglaan pa po, edi mas mahirap po pauwi.
Anila, bukod sa mababasa sila kapag sinuong ang lakas ng ulan, mahirap rin anila ang biyahe dahil sa traffic at pagbaha. Ang hospital maintenance staff naman na si Junior, tuloy ang trabaho sa kabila ng sama ng panahon. Hirap na magtawid yan mo, hindi na makatrabaho mga tao kasi hindi na makatawid. Oo, trabaho pa rin kami dito, may pasyente na pumapasok. Anya, pansin nilang magkakatrabaho na sa 3 oras na tuloy-tuloy na pag-ulan ay agad tumaas hanggang tuhod ang tubig sa tapat ng kanilang ospital dito sa may Taft Avenue. June, ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, sa kabila ng kanilang mga isinagawang paghahanda nitong mga nakaraang linggo, sa tingin ng alkalde ay kulang pa rin ito at kailangan pandagdagan ng kanilang effort mula sa lokal na pamahalaan. Anya, kailangan nilang i-synchronize pa yung kanilang flood control project. Samantala, inanunsyo rin ng alkalde na nakaredy ang kanilang emergency response personnel 24/7 dito sa kanilang lungsod upang i-monitor ang sitwasyon ng pagbaha, pati na rin kung mayroong mga nangangailangan tulong mula sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Jude. Nag-anunsyo na ba, Jed, bukas kung ano ang kung magkakansela ba ng klase kasi patuloy pa rin ang pag-ulan ngayong hapon? Yes, June, kanina sa Facebook Live ni Manila Mayor Isko Moreno, nabanggit niya na para sa araw ng bukas ay kanselado muna ang lahat ng antas ng klase or face-to-face classes para sa public at private school dito sa lungsod ng Maynila. June? Tayo dyan sa pagbaha sa Maynila. Ibig sabihin ba sa mga nakalipas na buwan ay hindi talaga naasikaso o napaghandaan ang inaasahang pagbaha talaga dyan sa mga lugar na yan sa Maynila? Ivan? Yun, simula nung mga nakaraang linggo ay nagsasagawa na ng iba't ibang flood control actions itong lokal na pamahalaan ng Maynila. Katulong nga nila dito yung MMDA, pati na rin ang DPWH dahil inaga-anticipate na rin yung lokal na pamahalaan dito nga sa tag-ulan. At ngayon nga sa ginawang assessment ni Manila Mayor Isko Moreno, anya, nagulat nga sila kung bakit tumataas pa rin ang tubig sa kabila ng mga isinagawang paglilinis o declogging sa mga estero at pag-collect ng mga basura mula sa iba't ibang lugar dito sa Maynila. Kaya sabi kanina ng alkalde, kailangan pa nilang magdoble effort o ibigay ang kanilang best effort na i-synchronize ang kanilang flood control projects. At nabanggit din ni Manila Mayor Isko Moreno na dahil sa ganitong sitwasyon, maaaring dapat maipaalam na rin ito sa presidente o sa national government. Jude. Last na lang, Ivan, sa kalusugan naman ng mga lugar na bahain, ano ang sinabi ni Mayor Moreno tungkol sa mga ospital? Ito ba ay talagang mag-cater ng mga maapektuhan naman ng mga sakit na dulot ng mga pagbaha? June, ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, nakaredy lahat ng department head, iba't ibang departamento ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Ibig sabihin, pati ang health department ay naka-alerto 24/7 dito sa magiging epekto ng habagat at tuloy-tuloy na pag-ulan. Kanina nabanggit din ng alkalde na binaharin yung mismong Philippine General Hospital dito sa may Taft Avenue at mayroong mga naapektuhan o kanina may mga lumalabas na pasyente na uuwi nga wala dito sa ospital. Ngunit tuloy-tuloy yung isang ospital, yung mga staff na nakausap natin sa isang ospital dito sa Taft Avenue, nila bukas pa rin sila sa kabila ng sama ng panahon dahil patuloy pa rin pumapasok yung mga pasyente sa kabila nitong habagat. Jude. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Umabot na sa second alarm ang level ng tubig sa Marikina River. Dahil dito kinakailangan ng magsimulang lumikas ng mga residente lalo na sa mga barangay sa lungsod na madalas bahain mula sa Marikina City. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, kumusta na ang sitwasyon dyan sa Marikina? Patuloy pa rin ba ang pagtaas ng level ng tubig sa ilog?
Magandang gabi, June. Dito nga sa Marikina City ngayon patuloy yung pagbuhos ng malakas na ulan at patuloy o mabilis yung nagiging pagtaas ng level ng tubig dito sa Marikina River. Mag-aalas 2 ng umaga, mag-aalas 2 ng hapon nang nagsimulang itaas sa ikalawang alarma ang Marikina River kung saan umabot na sa higit 16 meters. Hindi naman binabaha dati, umabot hanggang tuhod ang tubig. Ito ang balita ni Mia Alonzo, live. Mia, kumusta ang kalagayan ng ilang mga residente dyan na ngayon ay nasa Quezon City? Ng hapon, June, kanya-kanyang hakot na nga pabalik ng kanilang mga gamit. Ang ilang nga sa mga residente ng Quezon City, particular na sa Project 8, Quezon City, kung saan gabewang nga ang naging tubig sa kanilang lugar kaninang alas 12 ng tanghali. Lubog sa baha, traffic sa kalsada at sinabayan pa ng malakas sa pag-ulan. Ito ngayon ang kasalukuyang sitwasyon sa mga kalsada at sa ilan pang lugar sa bahagi ng Metro Manila, pangunahing nasa Quezon City. Sa Regalado Highway, Quezon City, halos kalahati ng gulong ng sasakyan ang taas ng baha kanina, kaya umiwas na rin dumaan ng mga maliit na sasakyan. Sa Commonwealth Avenue naman, batay sa Facebook post ng mga residente, hanggang tuhod na ang naging pagbaha na kanilang naranasan. Samantala, hindi na rin nadaraanan ang G. Araneta, Talayan, Quezon City dahil sa pagtaas ng tubig. Sa ibang area naman, gaya ng Project 8, Quezon City, kasalukuyan na ang paglilinis ng mga residente dahil sa hanggang bewang na naging tubig baha sa kanilang lugar. Kaya yan, linis po hanggang CR. Tapos puro burak talaga po kanina. Kaya dito sa mga binan ko, sa bayaw ko lahat. Dahil din sa tindi ng pagbaha, ilan din sa mga gamit ng mga residente gaya ng ref at washing machine ay isinampa na muna sa gilid ng kalsada upang hindi mabasa ng baha. Ayon pa sa kanila, sanayan na lang talaga kapag ganitong tag-ulan. Yung nakarang habagat, didibdib na namin dito, tumatawid pa kami dito. Kaya sanayan lang po talaga. Samantala, as of 4 p.m. naman ayon sa DOST Pag-asa, tuluyan na ang pag-apaw ng Lamesa Dam na umabot na sa 80.16 meters dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Kaya naman kaugnay nito, pinaghahanda na ang mga residente malapit sa Tulyahan River na mula sa ilang lugar sa Quezon City, Valenzuela City, Caloocan, Malabon, Navotas sa posibleng pagdikas dahil sa pagbaha. Diyon sa kasalukuyan naman, narito tayo ngayon sa Talayan G. Araneta Road kung saan nga itong tubig sa area na kung pinatatayuan namin ay patuloy na rin na tumataas at umaakyat. Kanina, doon sa likod, hanggang doon lang sa may pinakadulo. Pero ngayon, unti-unti nang umaakyat ang tubig dito sa lugar. At meron ding mga truck dito sa lugar na kasalukuyang stranded ngayon at hindi makatuloy papunta sa kanilang mga warehouses dahil na ayon sa mga pausap natin, kung magbaha dito sa may Talayan G. Araneta ay halos lampas tao ang baha. Kaya naman, dito sila ngayon at naghihintay sakaling pagbaba ng tubig. At tuloy-tuloy pa rin ang malakas na pag-ulan dito sa area. Yan muna mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo. Maraming salamat, Mia Alonzo. Nakararanas ng malawakang pagbaha ang malaking bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng sama ng panahon. Maraming kalsada ang hindi na madaanan habang ilang residente ang pinayuhan ng lumikas upang makaiwas sa peligro. Ito ang balita ni Joanne Nano. Sa tuwing nakararanas ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan ang Metro Manila, isa ang Camanava area o ang Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela sa mga lugar na mahigpit na binabantayan dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig at pagbaha sa mga mababawang lugar.
Ngayong araw, ilang pangunahing lansangan sa mga lungsod na ito ang nalubog na sa baha habang patuloy ang pagde-deploy ng mga otoridad para mag-monitor at tumulong sa mga residente na apektado. Sa Caloocan City, rumaragasa ang tubig sa Barangay 165 Bagbagin kasunod ng magdamag na pag-ulan. Hanggang dibdib na rin ang taas ng tubig sa Barangay 160 Libis Baysa dahilan para lumikas ang ilang residente patungo sa mas mataas na lugar. Hindi na rin madaanan ng mga sasakyan ang ilang pangunahing kalsada dahil sa biglaang pagtaas ng baha. Sa Malabon, nananatiling lubog sa tubig ang Barangay Potrero, partikular sa mga lugar gaya ng JP Bautista, Mangustan, Doña Juana, Mabolo at Atis San Miguel. Patuloy ang pagtaas ng tubig at ilang bahay na rin ang pinasok ng baha. Dahil sa taas ng tubig, kinakailangan ng gumamit ng bangka sa hulong duhat upang makatawid ang mga residente sa mga binahang kalsada. Pinangangambahan na lalo pang tataas ang tubig sa mga mabababang lugar sa lungsod dahil sa pag-apaw ng Tulyahan River na patuloy na minomonitor ng lokal na pamahalaan. Sa Navotas, ilang barangay ang patuloy na apektado ng pagbaha. Sa Barangay Sipak Almacen, umabot sa 3 hanggang 4 na pulgada ang lalim ng tubig sa M. Naval Street. Habang sa Barangay Tanza, partikular sa Rosal at Camia Streets, naitala ang 5 pulgadang lalim ng baha. May mga ulat din ng halos 11 pulgadang taas ng tubig sa Milflores Street sa Barangay Tanza. Samantala sa Valenzuela City, nagpapatuloy ang pagbaha sa ilang pangunahing kalsada. Sa Paseo de Blas, isang motorsiklo na ang natumba sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Ilang sasakyan ang nagbagal sa biyahe dahil sa tubig na patuloy na umaapaw mula sa mga kanal at estero. May ilang lugar din na hindi na madaanan ng anumang uri ng sasakyan matapos tumaas ang baha. Sa MacArthur Road, nahirapang dumaan ng maliliit na sasakyan dahil sa mataas na baha sa Marulas, Valenzuela. Samantala, umapaw na ang Lamesa Dam dahilan para tumaas ang tubig sa Tulyahan River na inaasahang magdudulot ng mas mataas na pagbaha sa mga lungsod ng Malabon, Navotas at Valenzuela. Kaya't payo ng mga otoridad sa mga residenteng apektado ng pagbaha, agad na lumikas kung kinakailangan. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Titiyakin ng Department of Transportation na hindi magdudulot ng pagbaha ang mga flagship infrastructure project ng gobyerno. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, sinabihan na niya ang mga kontraktor na hindi dapat nakasasagabal at nagdudulot ng problema lalo na ngayong tag-ulan ang mga government project. Layon dapat ng mga infrastructure project ang magbigay ng convenience sa mga pasahero at hindi abala sa mga motorista. Patuloy ang pabugso-bugso at malalakas na ulan sa ilang bahagi ng bansa. Hanggang ngayon, ilan pang lugar sa Metro Manila at Rizal ang nakararanas ng matinding pagbaha. Ito ang balita ni Alan Manansala. Bagamat nakaalis na ang bagyong Krising sa Pilipinas, ramdam pa rin sa ilang panig ng bansa ang southwest monsoon o habagat. Gayunman, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang pagbabantay ng UNTV News and Rescue sa posibleng epekto nito sa ating mga kababayan. Sa Las Piñas City, ramdam ang light to moderate rain shower sa lugar. Umapaw naman ang tubig baha sa Malolos Public Market, kaya't ilan sa mga mamimili na obligan ng lumusong sa tubig. Patuloy ring nararanasan ang pag-ulan sa CSB University sa Manila, C5 Road, BCDA sa Taguig at Marcos Highway, Santolan, Pasig City. Pagbaha naman ang naging dulot ng habagat sa magkakahiwalay na lugar kabilang na ang Barangay Duleton Street, Alcaraz, Bayanan sa Muntinlupa City, Lucero Street, Canyugan, Malolos City at Eason Street, Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Pagsapit ng alas 12:40 kaninang hapon, rumaragasang tubig na ang sumalubong sa ilang residente sa Marang Road sa San Mateo at San Jose Rodriguez, Rizal. Bagamat humupa na ang tubig baha, pero kinakailangan pa rin gumamit ang mga residente ng lubid dahil abot tuhod pa rin ang tubig baha sa Sauyo, Quezon City. Habang hanggang bewang naman sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City pa rin. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Posibleng tahakin ng isa pang low pressure area ang naging ruta ng Bagyong Krising noong nakaraang linggo. Kaya ang Office of Civil Defense nagpapaalala sa maapektuhang mga residente na maghanda sa posibleng landslides. Saturated na kasi ang lupa sa naturang mga lugar dahil sa mga pag-ulan sa nakalipas na mga araw, kaya malambot na at maaaring gumuho. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. So, ang expected dito sa bagong bagyo ay same areas. Ibig sabihin na Central Visayas, tapos moving towards Luzon, no, hanggang north pa rin. Habagat pa rin or ulan pa rin ang kalaban natin dito. Patuloy na makararanas ng masamang panahon sa bansa, lalo na't may inaasahan pang panibagong sama ng panahon na papasok sa bansa ngayong linggo. Ayon sa Office of Civil Defense, muling tatahakin nito ang mga lugar na dinaanan ng Bagyong Krising nitong nakaraang linggo, tulad ng Negros Island, Panay Island, Central Luzon hanggang Northern Luzon. Kaya malaki ang posibilidad ng mga insidente ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na't saturated na ang lupa bunsod ng naranasang mga pag-ulan simula pa noong nakaraang linggo. We expect continuous flooding or more floodings, and of course yung landslide sa mga high-risk areas ay nandyan pa rin yung banta ng landslide. So kaya tuloy-tuloy, red alert pa rin ang NDRIMC, hindi natin binaba yan. Tuloy-tuloy ang aming red alert even na lumabas na si Krising. So we are preparing for this new weather disturbance. Kaya patuloy na nagpapaalala ang OCD sa mga local government unit para kung sakaling kailangan ng makapagpatupad ng preemptive evacuation ay agad itong maisagawa. Ang kailangan lang talaga namin gawin sa OCD, sa NDRIMC is to intensify our early warning, no? Pagbibigay ng mga information na ito sa mga LGUs, and hopefully our LGUs will translate this into actions, meaning magkaroon tayo ng preemptive evacuation kung kailangan, and prepositioning ng mga needed resources, no, na kailangan in the event na talagang magkaroon ng disaster. Pakiusap din ng OCD sa publiko, laging makinig sa mga paalala ng LGU sa mga babala, sumunod kung mayroon ng abiso ng paglikas. Kabilang naman sa mga river system na binabantayan ang Marikina River at Cagayan River. Binabantayan rin ang Candaba, Pampanga na nagiging catch basin ng tubig baha. Pinagtutuunan din ng pansin ng Negros Island dahil sa aktibidad ng Bulkang Canlaon kung saan posible ang pagragasa ng lahar. Sa ngayon, nasa 3 milyong food packs ang inihanda ng DSWD para sa mga LGU. Nakahanda rin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling normal ang supply ng kuryente sa bansa sa kabila ng pag-ulan at bahang idinulot ng Bagyong Krising at Habagat ayon sa Department of Energy. Maliban na lang sa Cordillera Administrative Region kung saan nagsasagawa pa rin ng restoration efforts. Ito ang balita ni JP Nunez. Wala po tayong naging problema pagdating po sa supply ng kuryente. Normal ang sitwasyon ng supply ng kuryente at langis sa bansa ayon sa Department of Energy o DOE. Ito ay sa kabila ng pinsalang iniwan ng Bagyong Krising at patuloy na pag-ulang dala ng Habagat. Sa ulat ng ahensya, as of 1 p.m. kanina, lahat ng power generation plants sa bansa ay gumagana, kabilang na ang mga on-grid at off-grid. Batay naman sa ulat ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, lahat ng transmission lines at pasilidad ay maayos na gumagana.
Gayunman, sa kabila ng maayos na supply ng kuryente, may naranasan pa ring localized power interruptions sa bahagi ng Cordillera Region. Patuloy na minomonitor ng National Electrification Administration o NEA ang 3 electric cooperatives. Kabilang dito ang Benguet Electric Cooperative Incorporated o BENECO, Mountain Province Electric Cooperative Incorporated o MOPRECO, at Abra Electric Cooperative Incorporated o ABRECO. Patuloy na nagsasagawa ng restoration efforts sa mga lugar na sinusuplayan nila ng kuryente, kung saan 37 na mula sa 51 na mga munisipalidad na mga naapektuhan ng power interruption ang nakabalik na ang serbisyo. Samantala, ang Manila Electric Company o Meralco nagpatupad na ng power restoration sa mga apektado ng habagat. Kaninang tanghali, nasa 11,000 customers ng Utility Distribution Company ang walang supply ng kuryente, na karamihan ay sa Cavite, Bulacan at Rizal. Gayon din sa Metro Manila, Laguna, Batangas at Quezon Province. Ayon sa Vice President at Head ng Corporate Communications ng Meralco na si Joe Saldariaga, patuloy na nagsasagawa ng restoration ang kanilang mga crew. Non-stop din nilang minomonitor ang sitwasyon at hinihikayat ang publiko na obserbahan ang mga electrical safety practices. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inirekomenda na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagsuspinde ng pasok bukas July 22 sa lahat ng antas, kabilang ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Pangasinan, Tarlac at Occidental Mindoro dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nagbabala rin ang ahensya sa banta ng landslide at flash floods. Maaaring magpatuloy ang pag-ulan hanggang Huwebes kahit wala pang namumuong bagyo. Samantala, tanging mga essential employees lang ang kinakailangan pumasok sa mga tanggapan ng pamahalaan bukas. Ibinibigay naman sa diskresyon ng mga pribadong kumpanya kung magsususpinde rin sila ng pasok sa trabaho. Hindi apektado ng umiiral na sama ng panahon ang ginagawang paghahanda ng mga ahensya ng pamahalaan para sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Ayon sa House of Representatives, 90 hanggang 95% ng handa para sa taunang ulat sa bayan ang pamahalaan. Ito ang balita ni Rosalie Caz. So ngayon tuloy-tuloy pa rin yung preparations natin. Hindi naman siya naaantala. Of course, we will keep on monitoring yung developments ng ating panahon sa mga susunod na araw. Pero as of today, tuloy-tuloy at wala namang disruption sa mga preparation. Sa gitna ng malalakas na buhos ng ulan sa Metro Manila na epekto ng habagat ngayong araw, naisagawa ang huling coordination meeting ng House of Representatives, Senate of the Philippines at Office of the President para sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Nakalatag na ang red carpet sa bahaging ito ng Kamara at nagpapatuloy ang pagsaayos ng mga pasilidad para sa taunang ulat sa bayan ng Presidente, gayon din ang pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress. Nakapaskil na rin ang ilan sa mga accomplishment ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagsagawa rin ng walkthrough para pasadahan ang mga mangyayari sa taunang ulat sa bayan ni PBBM. Kabilang na sa main building at plenary hall ng Kamara. And as the President enters through the door, the Secretary General will be announcing his arrival. Ayon kay Attorney Princess Abante, spokesperson ng Kamara, tuloy-tuloy ang paghahanda ng mga ahensya ng pamahalaan para sa SONA 2025 sa gitna ng malalakas na buhos ng ulan. Pero sakaling matindi ang kalagayan ng panahon sa July 28, posible bang ipagpaliban ang pisikal na pagkakatipon para sa SONA 2025?
Does it mean po, attorney, na walang possibility na mapuspo ng anumang physical gathering for the SONA of the President? Sa ngayon, wala pa naman pong ganung uusap pa doon sa postponement of the physical gathering for the SONA. From the discussions that I've heard earlier, siguro nasa mga 90-95% na tayo ready, leaving room for some adjustments. Samantala, ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, kumpleto na ang guest list para sa SONA 2025. Handa rin ng Kamara, dumating man o hindi, ang mga imbitadong panauhin gaya ni Vice President Sara Duterte. Wala namang detalyeng ibinigay kung magkano ang gastos ng House of Representatives para sa SONA 2025, pero iginiit na hindi lang gagastusin ng pondo sa loob ng isang araw. Yung mga allocated na budget for the SONA katulad ng mga nabanggit last year, it's not just to be spent on that day. Budget for the whole preparation for the SONA, and also may iba't ibang ahensya din na naghahanda para sa SONA. Magpapatupad naman ng maigting na seguridad sa Batasang Pambansa Complex. Mula July 24 hanggang July 28, naka-security lockdown na ang Kamara. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa na ang Philippine National Police para sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod sa seguridad, isa rin sa malaking hamon sa deployment ng pulis ay ang masamang lagay ng panahon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Wala tayong mga threat. Natural lang yung mga usual na mga intelligence estimate natin. So, normal naman. Usual lang. Ang pinaka-threat natin ngayon, weather. Medyo hopefully mag-clear up ang weather so that mas maganda ang ating deployment. Nakaayos na ang plano para sa ipatutupad na seguridad ng Philippine National Police sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, 12,000 pulis ang kanilang ipapakalat. Sisimula na ang advanced deployment sa Sabado, July 26, habang sa umaga naman ng Lunes, July 28 ang kanilang full deployment. May advanced command post tayo na itatayo na sa Batasan Police Station sa 25 na, at ito ay magiging operation center natin sa buong aktibidad. Patuloy tayo nakipag-coordinate sa Presidential Security Command at sa Sergeant at Arms ng Kamara. Wala aniya silang namomonitor na banta. Ngunit isa sa itinuturing nilang malaking hamon ay ang masamang lagay ng panahon. Kaya naman, sinabi ni General Torre na magdadala sila ng maraming payong. Naka-ready tayo in terms of logistics, may mga nakahanda na tayo. Nakahanda na tayo ng maraming payong. Para makisukob pati ang mga ralista. Umulan, umaraw, maging komportable at maging okay ang security environment para makapag-deliver ng maayos ng SONA niya ang ating presidente. Samantala, sinabi rin ni General Torre na inaayos pa nila ang ibang mga patakaran na ipatutupad sa SONA gaya na magiging pwesto ng mga rallyista. Nagpaalala rin ang general sa mga anti- at pro-rallyist na humingi ng permit sa mga local government units kung planong magsunog ng FVG. Alam naman ng mga tao na yan na according to the environmental law, bawal ho yan. Magsusunog pa ng kung ano-ano. May kasama pa minsan, may mga tires pa minsan. So, something na I would suggest, ihingi nila ng permit sa local government unit or sa the appropriate agency, sa DNR, na magsunog sila dyan sa kalsada. Kasi under normal circumstances, arrestable yan eh. Tiniyak din ng PNP na magpapatupad ng maximum tolerance ang mga pulis na nakadeploy para sa SONA ng presidente. Rest assured that the Philippine National Police will do everything to ensure that you will be able to express your opinion with full freedom. Dahil wala hong pwedeng makapag-alis ng karapatang yan na makapaglabas ang bawat Pilipino ng kanya saloobin hinggil sa mga bagay-bagay. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Isa sa madalas na maikumpara ang kalagayan ng seguridad ngayon sa mga pamayanan kumpara sa panahon ng nakaraang administrasyon. May mga nagsasabi na hindi hamak na mas ramdam ng taong bayan ang kaligtasan sa kanilang mga komunidad noon. Ngunit ano nga ba ang kasalukuyang sitwasyon ng kriminalidad sa bansa at ano ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para dito? Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hamon ko sa iyo, paigtingin din ninyo ang presensya ng kapulisan sa mga lansangan. Siguruhin mas maraming pulis na umiikot sa mga kalsada at nagbabantay sa ating mga komunidad, lalo na sa lugar na madalas ang krimen at kaguluhan. Yan ang hamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pambansang pulisya upang mas maramdaman ng taong bayan ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan sa paglaban sa krimen. Sa kabila kasi ng pagbaba ng naitatalang krimen sa bansa, marami pa rin ang tila natatakot dahil sa mga napapanood na video ng karahasan sa social media. Kaya naman, ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, mahigpit ang validation dito ng PNP. There are some cases na nung i-validate po natin ay nangyari na nung nakakaang taon o in fact yung ibang lumalabas ngayon ay rehash yun, mga 5 years ago pa, but hindi ibig sabihin na pinagwawalang bahala po natin ito. Yung iba po doon ay na-validate naman po nating nangyari at immediately po ay na-actionan at yung iba pa nga po doon ay nahuli na po yung mga mismong suspects at mga responsable doon sa mga kaso po na yon. Pero kung ang datos daw ng PNP ang titingnan, bumaba ng 22.37% ang index crime volume mula sa 18,358 na naitala noong January 1 hanggang June 13, 2024 ay nasa 14,251 na lamang ito ngayong taon. Maging ang 8 focus crime ay bumaba din ng 22.53% mula noong nakaraang taon kumpara ngayong taon. Kabilang sa 8 focus crime ay ang physical injury, theft, robbery, karnaping ng motor vehicle, karnaping ng motorcycle, rape, homicide at murder. Kung titingnan po natin yung kaso po talaga, yung ating Crime Information and Research Analysis System o yung CIRAS po natin, ay bumaba po siya yung ating mga insidente including yung ating mga focus crimes. Ang tanong nga po dyan, hindi ito reflective dun sa mga napakikita natin. Ang sinasabi natin ay these are indeed cases, mga true incidents po na ito, pero hindi ibig sabihin po na ito ay yung po ay nangyayari sa lahat po ng parte ng ating bansa po. Subalit si DILG Secretary John V. Rimulya, sinabi na bagamat bumaba ang krimen sa bansa, mahalaga pa rin aniya na maramdaman ng publiko na ligtas sila sa pamamagitan ng mga presensya ng pulis sa kalsada. Lahat ng statistics pwede mo ibato, pero isa lang, do the people feel safe? Kaya ang aim namin. It's not just about presenting statistics. Hindi pwede yung numero mo, galing mo. Hindi pwede yan. Dapat ang tao nagsasabi, ang galing nyo. Kaya naman ang NCRPO, nagpakalat ng maraming tauhan na naka-duty 24/7 upang hindi makaporma ang mga kriminal. Of course, there will be a big difference before and after. Because dito po sa intensified police visibility po natin, nagdagdag tayo ng mga i-deploy sa kalsada. And we adjusted the time. Kung dati alas 7 or alas 8 yung relieving time natin, ngayon mag-deploy tayo as early as 4 to 4:30 a.m. In time na yung mga kababayan natin ay papasok doon sa pinapasukan nilang trabaho. Then paglabas nila, makikita na nila yung pulis natin. Then pag nakita nila yon, eventually ma-appreciate nila yung presence ng ating kapulisan sa kalsada. Maging sa bisinidad ng mga eskwelahan, nag-deploy din ang PNP ng nasa mahigit 37,000 na mga pulis. Para sa aming mga nanay, basta rin po yan sa natutuwa namin na kahit saan po kami pumunta, may mga pulis. Hindi po kami nababagabag na nakapahama kasi nandiyan po anytime pwede kami mag-rescue sa mga pulis. Lalo sa ating gabi, panatag din po ang loob. Meron kami
kami matatakbuhan at masusumbungan. Nakikita po sila na talagang nagbabantay sila ng maigi para kung mas safe po kasi alam ko na kahit naglalakad ako, kahit na kasi minsan alas 3, alas 4 dahil sa mga projects na kalabas kami dito, alam ko na safe akong naglalakad sa pauwing bahay kasi maraming pulis na nagbabantay dito sa labas ng eskwelahan po. Iginiit din ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang 5-minute response time sa bawat tawag ng emergency. Huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay sa inyo ng mga telepono. Dahil 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Ipinag-utos pa ng general sa mga pulis ang paramihan ng mga mahuhuling kriminal o warrantless arrest. How do you keep the community safe and free from criminality? Isa lang ang pagtingin ko dyan. Isa lang. Isa lang ang paraan. Hulihin ang kriminal, alisin ang kriminal sa kalsada, alisin ang kriminal sa ating mga communities, ilagay sa kung saan sila dapat ilagay. Isa lang ang paraan dyan. Para walang snatcher, hulihin mo ang snatcher. Para walang holdupper, hulihin mo ang holdupper. Para walang addict, para walang naka-istambay na mga nag-iinom dyan sa gilid, na nag-i-intimidate ng community as a whole, hulihin natin sila. Ang Commission on Human Rights may paalala sa mga pulis ukol sa panghuhuli ng walang warrant o yung tinatawag na warrantless arrest. Yun ho yung isa, in flagrante delicto. Sa harap po mismo ng ating kapulisan, may krimen na nagaganap. Pwede hong arestuhin yan, even without a warrant. Pangalawa ho ay when there is a probable cause. When a crime is committed, the person arresting has reasonable ground to believe that the person to be arrested is the one who committed it. At pangatlo po ay yun hong takas sa piitan. Leia Ilagan para sa SONA 2025. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delfin mula sa Perth, Australia. Pansamantalang isinara ang mga pangunahing paliparan sa Moscow matapos ang sunod-sunod na drone attacks mula sa Ukraine. Ayon sa mga opisyal ng Russia, nagresulta ito sa pagkakansela ng mahigit 140 flights at pag-divert ng higit 130 na iba pa. Sinabi ng Russian Defense Ministry na higit 230 Ukrainian drones ang napabagsak mula Sabado, kabilang ang 27 sa mismong kabisera. Samantala, 3 ang nasawi sa magkakahiwalay na Russian airstrike sa Ukraine. Tiniyak ng Kremlin na bukas si Russian President Vladimir Putin sa usapang pangkapayapaan, ngunit iginiit na prioridad ng Moscow na makamit ang mga layunin nito. Anong standby tayo? Makikipagpulong ang Iran sa Britain, France at Germany sa Istanbul sa Biyernes para sa nuclear talks ayon sa Iranian Foreign Ministry. Ito ay kasunod ng babala ng E3 nations na maaaring ibalik ang mga international sanctions kung hindi magpapatuloy ang negosasyon. Bahagi ng usapan ng muling pagtalakay sa 2015 nuclear deal na nilisan ng US noong 2018. Gihit ng Iran, walang batayan ang mga banta ng snapback sanctions at nanindigang pang civilian lamang ang kanilang nuclear program. Isang makasaysayang panukala para sa cryptocurrency ang nilagdaan ni US President Donald Trump kasabay ng formal na pagpirma nito sa Genius para sa mga stablecoins sa US. Ito ang balita ni Risa Dando. This afternoon, we take a giant step to cement the American dominance of global finance and crypto technology
as we signed the landmark Genius Act. I pledged that we would bring back American liberty and leadership and make the United States the crypto capital of the world, and that's what we've done. Inaprubahan na ni US President Donald Trump ang Genius Act o Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins. Ito ay isang makabagong batas na naglalayong ilagay sa maayos na sistema ang lumalagong industriya ng digital currency. Sa ilalim ng Genius Act, bibigyan ng malinaw na batas ang paggawa at pagpapalitan ng mga stablecoin, isang uri ng crypto na ang halaga ay konektado sa US dollar o US Treasury bills na itinuturing na mas stable kumpara sa iba pang uri ng virtual currency. Sa isang seremonya sa White House, pinuri ni President Trump ang panukala na aniya ay magbubukas ng exciting new frontier para sa financial technology sa Amerika. Kabilang sa mga nakiisa sa signing ang mga opisyal ng Robinhood Tether, Gemini at iba pang mga kilalang fintech companies. Bukod sa Genius Act, 2 pang batas ang inaprubahan sa tinaguriang Crypto Week sa Congress. Ito ay ang Clarity Act na nagre-regulate sa digital commodities at ang Anti-CBDC Surveillance State Act na tumututol naman sa paglabas ng US Central Bank ng sariling digital currency para direktang gamitin ng mga mamamayan. Nerissa Dando, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bagamat nawalan ng mayorya ang kanyang koalisyon sa Upper House, tiniyak ni Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba na hindi siya aalis sa pwesto. Natalo ang Liberal Democratic Party o LDP at kaalyado nitong Komeito matapos makuha lamang ang 47 sa 50 upuang kailangan para manatili ang kontrol sa 248-seat chamber. Ayon kay Ishiba, taos-puso niyang tinatanggap ang resulta, ngunit uunahin niya ang trade negotiations sa US. Lumakas naman ang Sanseiyo Party na may 14 na bagong upuan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvi Delfin. Magandang gabi. Isa sa pinalpa ang mungkahing resumption o pagpapatuloy ng impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte sa August 4. Ito ang ipinahayag ni Senate President Francis Escudero sa gitna ng nalalapit na pagbubukas ng sesyon para sa 20th Congress. Ayon pa kay Escudero, dapat din munang pagtibayin ng 20th Congress ang pagtawid ng impeachment proceedings mula sa 19th Congress. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Hindi namin trabaho na madaliin ito. Saan ba nakasulat na madaliin ito? At kung hindi porkit nagmamadali sila, ay kailangan na rin namin magmadali. Gagawin namin ito sang-ayon sa proseso. Ulitin ko, madaliin, delay na naman, bukas na bukas din mag-hearing tayo kahit walang notice sa mga partido. Paano naman yun? Wala pang pinal na pag-uusap kaugnay ng schedule ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang nilinaw ni Senate President Francis G. Escudero matapos ihayag ni Senador Joel Villanueva na ilang senador na ang sumang-ayon sa August 4 trial date. Paliwanag ng mambabatas, ang naturang petsa ay mula rin sa mungkahi ng legal team ng Senado. Ngunit nais ni Escudero na formal na mag-usap muna ang mga miyembro ng Senado o impeachment court kapag nagbukas na ang sesyon ng 20th Congress. Doon na rin anya sa plenaryo iaanunsyo ang pinal na petsa ng muling pagsasagawa ng paglilitis sa Vice Presidente. Yun yung imumungkahi ko. Bakit yun ang petsang yun? Dahil kailangan bigyan ng notice yung mga partido. Hindi naman pwedeng naisipan lang ng majority ng Senado, pag open ng Senado, bukas na bukas din. Kailangan may sapat na panahon para mabigyan ng notice yung mga partido. Dagdag pa ng tagapangulo ng Senado, kailangan pa rin pagkasunduan ng bagong Kongreso ang mga abisong ilalabas sa panig ng prosecution at depensa. Bukod dito, kailangan rin anya na ang ilang mga bagay na napagdesisyonan ng 19th Congress ay pagpasyahan din ng kasalukuyang Kongreso. The 19th Congress cannot bind the 20th Congress. The 20th Congress would have to make decisions all over again, not only the Senate, including the House. Kaya kasama, hindi ba, sa order na binigay ng Senado sa Kamara, pagtibayin nyo na gusto nyo pa rin talaga ito sa ilalim ng 20th Congress.
Ayon pa kay Senador Escudero, inaasahan na sa unang linggo ng plenary sessions ay aayusin muna ang pagtatalaga ng mga Senate Committee. Kapag naihalal na niya ang Senate President sa pagbubukas ng 20th Congress, isusunod na ang pagtatalaga ng committee chairmanships, vice chairmanships at members. Pagkatapos ito ay ang pagbasa ng first reading ng mga panukala na naihain ng bagong hanay ng mga senador. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi kinokonsidera ni Senate President Francis Escudero ang pang-inhibit sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa gitna ng panawagan ng ilang grupo na magbitiw ang presiding officer sa paglahok sa paglilitis dahil sa hindi patas na paghawak sa impeachment case. Ginit ng mambabatas, hindi nila pakikinggan ang sino mang pabor sa o kontra sa impeachment o nasasakdal. Sa halip ay gagawin nila kung ano ang tingin nila tama at naaayon sa batas. I do not consider it a necessity, nor do I consider it not being fair. At hindi ba sapat na sa ngayon, kinatigan ng Korte Suprema ang ilan sa posisyon ng Kamara, ng Senado. Out of the 11 questions of the Supreme Court, 5 of those were questions of the Senate itself to the House of Representatives. Kulang-kulang kalahati, pareho ang tinanong ng Senado sa Kamara at tinanong ng Korte Suprema. Maliban na lamang siyempre, kung ang tingin na naman nila sa Korte Suprema ay hindi rin patas. Samantala, umaasa si Escudero na may supermajority na sumusuporta sa pagpapatuloy ng kanyang liderato sa Senado sa pagbubukas ng 20th Congress. Anya, pagbobotohan ito ng mga senador sa plenaryo at sino mang bigyan ng kumpiyansa ng mayorya ay hindi dapat talikuran ang naturang responsibilidad. Nakadeploy din ang buong persa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang lugar sa bansa. Mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa mga disaster risk reduction and management offices para magsilbing augmentation team. Ito ang balita ni Joshua Antonio, live. Magandang gabi Joshua, meron na ba kayong mga narespondihan sa araw na to? June, magandang gabi. Sa ngayon, wala pa tayong nare-respondihan dahil na rin sa ginagawang effort o pagtugon ng mga barangay mula sa iba't ibang mga syudad dito sa Metro Manila. Kaugnay nito, June, ay nakahanda rin naman ang UNTV News and Rescue kung sakaling may mga residenteng makakailangan ng tulong dahil sa epekto ng habagat. Mula pa noong nakaraang linggo, June, naka-standby na ang UNTV News and Rescue bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Krising sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagpatawag ng Pre-Disaster Risk Assessment o PIDRA ang UNTV NAR sa mga team nito. Dito pinag-usapan ang mga kailangang paghahanda ng rescue teams at ang posibleng koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang agad na mapagbigay ng tulong sakaling kailanganin. At ngayong kasagsagan ng habagat June, nagsimula na rin mag-ikot ang UNTV News and Rescue sa mga mabababang lugar para magpaalala sa mga residente na maging alerto at sundin ang mga anunsyo ng kani-kanilang LGU lalo na sa banda ng pagbaha. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang Disaster Risk Reduction and Management Offices o DRRMOs para tumulong sa kanilang magiging operasyon. Kasama rin nakamonitor ang UNTV News and Rescue Office sa Pampanga na nakastandby sakaling may kailangang sagipin o tulungan sa kanilang area of responsibility. Handa rin ang UNTV News and Rescue sa pag-ikot na hindi rin tumigil sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha sa Metro Manila at karatig na lalawigan gaya ng Caloocan City, Quezon City, Marikina City, Pasig City, Rizal at sa bahagi ng Bulacan. As of 4:30 ngayong hapon June, narito ang ilang lugar na binaha dulot ng habagat base sa monitoring ng UNTV NAR Command Center. 4 na lugar sa Rizal, sa bahagi ng Barangay Santa Ana, Taytay, Marang Road, Mali, San Mateo, Southville National High School sa San Isidro Rodriguez,
Marang Road, Mali, San Mateo, at 3 barangay naman sa Quezon City sa Barangay Iscamias, Araneta Avenue, Barangay Tatalon, Barangay Quirino, at ilang lugar sa Bulacan sa bahagi ng MacArthur Highway, Barangay Poblacion, Giginto, Lucero Street, Canyogan, Malolos City. Samantala, June, isang rescue team naman ang tumugon upang sunduin ang isang pasyente mula sa kanyang bahay at hihatid sa ospital para sa kanyang nakaschedule na check-up. June, ang command center ng UNTV News and Rescue ay 24/7 na available. At para sa ating mga kababayan na mga kailangan ng tulong, tumawag lamang sa ating rescue hotline na 0923-544-5376. Ulitin ko lamang po ang ating rescue hotline, 0923-544-5376. June? Maraming salamat, Joshua Antonio. Umabot na sa 7,000 pamilya ang naitala ng Department of Social Welfare and Development na apektado ng bagyong Krising at habagat sa bansa. Kanina, nagtungo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang evacuation center sa Bulacan para mamahagi ng family food packs sa mga binahang residente sa lalawigan. Mula sa Bulacan, ito ang balita ni Nestor Torres. Live! Magandang gabi, Nestor. Patuloy pa rin ba ang pagdami ng mga residenteng nagsisilikas sa mga apektadong lugar dyan sa Bulacan? Yes, June. Bunsod nga ng sama ng panahon ay lubog pa rin sa baha ang halos walong bayan dito sa Bulacan, at kung saan nga ay dahil dito patuloy yung pagtaas ng tubig sa mga ilog na sinabayan pa ito ng high tide. Marami na rin sa mga residente ngayon dito sa probinsya ang lumikas at kasalukuyan pa rin tumataas ang bilang ng mga nasa evacuation center dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa mga ilog. Tinitignan natin yung Region 1. Tinitignan natin yung Region 1, Region 2, Cordillera, NCR, Central Luzon, Region 6, Region 7, Mimaropa at saka tong Southern Tagalog. Sa huling talaan natin, may mga mahigit 200,000 na apektadong pamilya. Labas na ng bansa, pinalakas naman ng bagyong Krising ang southwest monsoon o hanging habagat na nagresulta sa walang tigil na pag-ulan. Dahil dito higit 200,000 pamilya na ang naapektuhan dahil sa malawakang pagbaha sa buong bansa. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, umabot na sa 7,000 ang mga pamilya na dinala sa mga evacuation center bilang tulong sa mga apektado ng baha. Kanina ay nagtungo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa bayan ng Balagtas at Bukawe, Bulacan. Gayon din sa Samsuan, Pampanga para magkaloob ng ayuda at ready-to-eat food sa ilang evacuees na apektado ng baha. Ang nasa loob ng evacuation center, mga 7,000, at tuloy-tuloy natin na binibigyan ng family food packs yan. Sinusuplayan ng DSWD and local government ng family food packs habang sa may mga residente pa na nangangailangan ng tulong. Ang utos ng ating Pangulo, dapat lahat ng naapektuhan, lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center, wala dapat nagugutom. Tiniyak din ng kalihim na bago pa man ang bagyo ay nakahanda na ang kagawaran para magbigay ng tulong. Hindi naman kami naghahanda pag may bagyo lamang. Araw-araw for 365 days a year, tuloy-tuloy ang ating pag-imbak ng family food packs. Sa katunayan, nationwide may nakahanda tayong 3 million na family food packs na at any given time pwede natin i-distribute. Halos 4 na barangay o halos lahat barangay na po ang apektado. Halos kalahati na po nung bayan, apektado na po nung pagbaha. Napakahalaga po, yun nga po, nabigyan po ng karagdagan. Sa budget po namin, nabigyan po kami ng DSWD,
Samantala sa Bulacan, 8 bayan na nga ang lubog sa baha dahil sa epekto ng habagat at high tide kasabay pa ng pag-apaw o overflow ng Bustos Dam. Ilang kalsada naman ang nawasak gaya ng sa barangay Kalawakan, Doña Remedios, Trinidad. Ayon sa mayor ng DRT, nasa 200 meters na ang na-wash out dahil sa bagyo at hindi na ito madaanan sa ngayon ng mga sasakyan. Ano lang yun, overflowan lang yun. Mga temporary bridge lang ng DPWH yun. Hindi naman tuloy na malaki yun. Palpak yun. Palpak yun. Hindi naman tama yung design na yun. Malaki yung ilog. Dapat tuloy ng Pangulo ang diskarte ron. Yung may pier, may abutment. Hindi pwede yung mga tosang lang. Samantala, maigpit naman ang paalala ng Bulacan PDRRMO at Provincial Government ng Bulacan na huwag pumunta malapit sa ilog dahil sa lakas ng agos ng tubig. June, sa tala naman ng Office of the Civil Defense ay nakapagtala na sila ng sa 7 probinsya sa Central Luzon ay umabot na sa 171 na barangay ang apektado naman sa gitnang Luzon. At ngayon nga ay kasama ditong minomonitor yung Zambales, Bataan, Olonga pa yung Tarlac at iba pang lugar sa Bulacan at maging dito sa Pampanga na ngayon din ay nakararanas nga ng pagbaha dulot na rin ng high tide lalo na doon sa ilang mga lugar sa parte ng Pampanga sa Macabebe. At June, ito dito sa Bulacan, makikita natin itong lugar na ito ay pahirapan yung mga kababayan natin na dumaan dito dahil yung tubig baha doon sa Palagtas Panginay, sa Panginay ay talagang umaabot na ito ng hanggang bewang yung tubig ba dun sa mga ilang mga bahay sa lugar at kailangan talaga nila ng relief goods na manggagaling nga at isa yon sa local government at DSWD. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Nestor Torres. Nasa Washington DC na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang official visit. Isa sa mga pangunahing pakay ng Pangulo sa kanyang pagbisita doon ang negosasyon sa ipinataw na taripa sa ilang produkto na iniluluwas ng Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribohok. That's still very far in the sense that we have to get over this particular discussion first on the tariff. After that, we're hoping that the free trade agreement would probably come into play. Malayo pa sa ngayon na magkaroon ng Free Trade Agreement o FTA ang Pilipinas at Estados Unidos. Paliwanag ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, kailangan munang magkaroon ng resulta ang pag-uusap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump ukol sa ipinataw na 20% tariff ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ayon kay Ambassador Romualdez, naisulong na noon ang FTA sa pagitan ng dalawang bansa sa ilalim ng Biden administration. Ngunit naiba na ang direksyon nito nang magsimulang manungkulan si President Trump. Umaasa ang Pilipinas na magkakaroon pa rin ng positibong resulta ang isinusulong na FTA sa Pilipinas. Hopefully, we'll be able to come out with something that will be mutually agreeable for both the United States and the Philippines on the free trade agreement. Ang Free Trade Agreement ay isang kasunduan sa pagitan ng mga bansa na naglalayong alisin o bawasan ang mga hadlang sa kalakalan gaya ng pagpapataw ng taripa. Ang negosasyon sa ipinataw na taripa ang isa sa pangunahing layon ng pagbisita ng Pangulo sa Washington DC para makapulong si US President Trump sa July 22. Bago nito, makakaharap muna ng Pangulo sa isang pulong sina State Secretary Marco Rubio at Defense Secretary Pete Hegseth umaga ng July 21 sa US. Makakaharap rin ni PBBM ang ilang business leaders ng US mula sa industriya ng semiconductors at healthcare. We have other business leaders, particularly those who have already invested in the Philippines who are planning to expand their investments in the healthcare. We also have some of those in the infrastructure. Linggo ng hapon sa Washington DC, lumapag ang sinasakyang eroplano ni PBBM sa Joint Base Andrews. Winelcome siya ni Ambassador Romualdez at US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. Si PBBM ang kauna-unahang Southeast Asian leader na makakapulong ni President Trump mula nang magsimula ang ikalawang termino nito noong Enero. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi nagustuhan ng Philippine National Police o PNP ang pahayag ng Safety Advisory ng Ministry of Education ng China kaugnay sa umano'y lumalalang sitwasyong panseguridad sa Pilipinas. Sa abiso ng Ministry of Education ng China, pinayuhan nito ang mga estudyanteng Chinese na balak mag-aral sa bansa na suriing maigi ang mga posibleng panganib at magdoble ingat dahil sa mga insidente ng krimen gaya ng kamakailan na kinasasangkutan ng ilang Chinese nationals. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, bagamat nirerespeto niya ang opinyon ng iba, iginit nito na dapat maging maingat ang lahat sa pagpapakalat ng propaganda at fake news. Git ni Torre na ginagawa ng buong puwersa ng PNP ang kanilang makakaya para mapigilan ang paglaganap ng krimen sa bansa. Isang maliwanag dito, nakakita natin sa bansa natin, nag-aaway-away rito. Chinese ang biktima, Chinese ang perpetrator. Kaya we're just being used as a battleground na hindi naman natin papayagan na ipagpatuloy nila. So at the end of the day, we are doing everything to stop this narrative, to stop this situation. Naaresto na ng mga otoridad ang Chinese national na suspect sa pamamaril sa kapwa nito Chinese sa Makati noong October 2024. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III, si Wang Danyu alias Baolong ay naaresto sa Bongao, Tawi-Tawi noong July 19. Isa rin ito sa itinuturing na suspect sa kidnapping sa isang 14 anyos na estudyante sa Taguig noong Pebrero. Ayon kay General Torre, nakalabas ng bansa si Baolong matapos ang pamamaril at naaresto sa Tawi-Tawi habang pabalik ng Pilipinas. Si Baolong ay may bounty na 2 milyong piso. The Philippine National Police have ways to monitor people and to control the situation. Kaya nakita natin na monitor natin ang kanyang mga plano hanggang sa nalaman natin na siya ay babalik. Kaya hindi na natin siya pinagbigyan na makagalaw pa ng malaya dito sa bansa natin. Inaresto na natin siya pagtapak niya sa Philippine soil. Nagsimula na ang rollout ng 72-hour plate release system ng Land Transportation Office sa lahat ng dealer ng mga four-wheeled vehicles sa bansa. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, dahil sa bagong sistema, maiiwasan na tumangkilik ang publiko ng mga pekeng plaka na ang ilan ay nabibili online. Samantala, plano rin ng DOTR na sa loob ng 72 hours ay mai-release na rin ang plaka ng mga bagong biling motorsiklo. Ito ang balita ni Benedict Samson. Well, in-automate natin. Yun ang pinakamalaking change. No? Pinabilis natin. Talagang ginawa na lang, kumbaga sa Pilipino, diniskartehan natin yung proseso. Sa loob ng 72 hours o katumbas ng 3 araw, maibibigay na ng Land Transportation Office o LTO ang plate number ng bagong biling sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, automated na ang ginawa nilang sistema para sa pagpapasa ng mga dokumento mula sa dealer ng sasakyan sa LTO. Alam mo, ang pinaka-big cause of delay talaga, yung mano-mano. Yun talaga ang sa aming usapan with the dealers, yung balik-balikan. Dati kasi, physical na dinadala o pinipick up yung mga physical documents, yung mga hard copies. Physical dinadala, minsan kulang, minsan nade-delay ng ilang araw, ilang linggo. Yun talaga ang nagiging problema. Dahil sa bagong sistema, sinabi ni Secretary Dizon na maiiwasan na ang pagtangkilik sa mga pekeng plaka na nabibili online. Mawawala na yun ng trabaho yun kasi kaya lang naman nakakapagbenta ng peking plaka kasi may delay sa issuance ng plaka. Pero kung wala nang delay sa issuance ng plaka, wala na rin racket yung mga yon. So, kung ako, ulitin ko, kung ako sa kanila, yung mga fixer, tsaka yung mga naghahanap buhay na nagbebenta ng 1.5 na peking plaka, bago pa kayo mahuli, makulong, hinto nyo na yan, maghanap na kayo ng ibang racket ninyo. Ayon pa sa kalihim, kahit wala pang ibinibigay na clearance ang Philippine National Police Highway Patrol Group, makapagre-release pa rin ang LTO ng car plates.
So, ang sabi ng LTO, wala naman sinasabing hindi natin pwedeng i-release yung plaka pending the HPG clearance. Ang kailangan lang, hindi natin pwedeng i-release yung original Certificate of Registration at OR. No? So, ang ginawa natin, in-adjust natin ang proseso para mag-release natin ang plaka, magsascan copy tayo ng CR at ng OR, at yun ang i-release natin. Ngayon, pag lumabas na yung HPG clearance, i-release na. Siyempre, kung walang utang, no? Kung cash finance o fully paid yung sasakyan. Inanunsyo rin ng DOTR ang rollout para naman sa mabilis na issuance ng plaka sa mga motorsiklo. Bukod dito ay inaaral na rin ng DOTR na maging online na rin ang pagpaparehistro ng mga sasakyan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pinagbigyan ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 ang hiling ni Apollo Kibuloy at 5 pang kapwa-akusado sa kasong qualified human trafficking ang hiling na makapagpiyansa. Ayon sa hukuman, napatunayan ng prosekusyon na mabigat ang ebidensya laban sa mga ito. Isang witness at biktima lang ang naipresenta ng prosekusyon sa pagdinig sa petition for bail ni na Kibuloy. Ayon naman kay Attorney Joanna Paula Domingo, abogado ng isa sa private complainant, nagpasalamat sila na hindi pinagbigyan ng hiling ni Kibuloy na pansamantalang makalaya. Nangangahulugan niya ito na malakas ang ebidensya laban sa KOJC leader. Isinara na ng Meta ang 4 na mga Facebook page na nagpo-promote ng sugal sa kanilang mga content. Sa inilabas na listahan ng digital advocate na Digital Pinoy, kabilang sa 4 na inalis na ng Meta ang mga Facebook pages na may mga pangalang sa China, Laparan na may 9.7 million followers, Boy Tapang Vlog na may 5.5 million followers, Mark Anthony Fernandez na may 242,000 followers at Kuya Lex TV na may 100,000 followers. Kabilang naman sa 16 na mga FB pages na subject for takedown ang Miss Jean Bilog, Yalu Okay, Hype Beats, Vic De Sukatan, Mox TV, mga Ka-Dreamers 2.0, Tanli TV, Aklas, Salas Jinky, Ekang Shurikat, An Mini Vlog, Gail Ocariza, Rallyn Jane, Pangasian, Bernante, Gangster Squad, Frisco Gaming at Awit G. Pinuri naman ng campaigner ng Digital Pinoy's National ang naging aksyon ng Meta. Batay na rin sa request ng Crime o Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Umaasa ang grupo na iti-take down din ng Meta ang iba pang FB pages na tahasang nagpo-promote ng pagsusugal. Nakauwi na sa Iloilo ang 3 Ilonggo seafarers na nakaligtas sa pang-aatake ng Houthi rebels sa Red Sea. Isasailalim rin sila sa Department of Health sa psychosocial support para makarecover sila sa trauma. Ito ang balita nila Lane Moreno. Diretso na ang mga pamilya na nila nagsugat sa ila. Nag-welcome lang kita diri sa ila subong together with the Department of Migrant Workers. Dumating na sa probinsya ng Iloilo kagabi ang 3 seafarers na nakaligtas sa pag-atake ng mga Houthi rebels sa Red Sea. Paglapag ng Iloilo International Airport, mainit silang sinalubong ng kanilang mga kaanak, tauhan ng Overseas Workers Welfare Administration, Department of Migrant Workers at Iloilo Provincial Public Employment Service. Sila ay mga residente ng Oton, San Miguel at Iloilo City. Ayon sa OWA, sa 8 Filipino crew members na sakay ng MV Eternity Sea na nailigtas sa pang-atake ng Houthi, 4 ay mga Ilonggo. Ang isa ay nagpaiwan sa Luzon. Tumanggi na silang magpa-interview sa media dahil ayaw nilang maalala pa ang tromang kanilang sinapit sa barko.
Pero baka sa kanilang mukha ang tuwa na makauwi sa kanilang lugar at muling makasama ang mga mahal sa buhay. Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration 6 Officer in Charge, James Mendiola, binigyan na nila ng financial assistance sa mga seafarers. Isa sa ilalim rin sila ng Department of Health sa psychosocial support para makarecover sila sa trauma. So we let the Department of Health anay na mag-attend para at least may structured nga approach sa pag-counsel sa balaan naton nga traumatized gid. Bisan sino, bisan veterano ka nga seafarer, you would be traumatized sa natabo sa ila. Noong July 7, pinaputukan ng missile ng rebelding Houthi ang MV Eternity Sea kaya ito nasira at lumubog. 8 Pilipino ang nakaligtas, kabilang na ang kapitan ng barko. 2 naman ang namatay. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napansin mo ba? May good news, may bad news. Pero mas naalala mo yung bad news. Alam mo, hindi ka nag-iisa. Lahat kasi tayo may tinatawag na negativity bias. Ano ba yun? For me, because it's the bad news is impacting. That's for me. I cannot explain more, but that's for me. Mas impacting yung bad news kaysa sa good news, diba? Like what we usually sa experience, it's really impacting na yung bad news ay sa good news. Pero yung reason di mo alam bakit? Yeah, it's hard to explain. Sa psychology, negativity bias ang tawag sa ugali ng utak natin na mas bigyan ng pansin ang threat, pain, o bad experience. Bakit? Evolutionary wiring. Dati, pag may panganib, halimbawa, may tigre, bagyo, o lason, kailangan ng mabilis na response para mabuhay. Kaya naman, alam ng iba na mas kakagat ang nega. Headlines na may salitang namatay, nagkagera o nasunog, mas mataas ang click rate kaysa sa good news. Samantalang ang good news, parang bonus lang, hindi big deal sa utak. Kaya kahit may magandang balita, mas na-overpower ito ng masama. Ang solusyon, hindi iwasan ang reality, pero maging aware kung paano ka naapektuhan ng headlines. Hindi lahat ng nakakatakot, kailangan mong panindigan buong araw. Mas madalas kasi, hindi naman talaga ikaw ang negative Nasanay lang siguro tayong mabuhay sa isang mundong magulo. Pero ngayon, alam mo na kung ano ang mas unang papansinin. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang 1:3 at 11 na nagsasabi, sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula, na mag-ibigan tayo sa isa't isa. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.